Ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin, lesson number 5 na nga po tayo. At yung mga hindi pa nakapanood sa atin pong lesson 1 to 4 ay panoorin nyo na po. This lesson is to clearly distinguish between God's prophetic program for Israel and His mystery program for the body of Christ as revealed to the Apostle Paul, so believers may rightly understand their identity, calling, and doctrine under grace. Ang layunin po, mga kapatid natin sa gabing ito ay maliwanag na maipaliwanag natin ang pagkakaiba ng dalawang programa o ang pagkakaiba ng dalawang programa ng Diyos. Mga kapatid, ay yung pong tinatawag na prophetic program at saka yung isa naman ay mystery program. Pag sinabi nating prophetic program, ito po ay programa ng Diyos sa lupa. Yung mystery program ay programa ng Diyos sa langit. Kung mapapansin po natin mga kapatid, ay in the beginning, God created the heaven and the earth. Yun po agad ang mababasa natin sa salita ng Diyos sa Bible. Ano po? Sa Genesis 1:1. So, ang Diyos ay gumawa ng dalawapong realm. Yung una po ay heavenly at ang pangalawa po ay earthly. Meron pong dalawang nangunguna o namumuno din mga kapatid na nagrebelde. Sa langit po ay si Lucifer at sa lupa po mga kapatid ay si Adam. At simula noon mga kapatid, no nagkaroon po ng rebellion sa langit at sa lupa mga kapatid, ang Diyos po ay may inihandang programa na magaganap sa kasaysayan ng mundo bago po dumating ang new heaven and new earth. Bago sumapit mga kapatid ang eternal state, okay, sa future. Ano ba? So, ngayon po mga kapatid, dapat malaman nyo kung saan tayo kasamang programa. Tayo po ba ay kasama sa programang panglupa bilang katawan ni Kristo, bilang kasama sa body of Christ, bilang mga ligtas, saan tayo kasama? Okay? Tayo ba'y kasama sa prophetic program for Israel? Ay, pagka po inilagay natin yung for Israel, mga kapatid, automatic na alam naman natin, alam na agad natin na hindi naman tayo Israelita, kaya po hindi tayo kasama sa prophetic program. Tayo po ay nakatalaga, mga kapatid, dito po sa mystery program. Okay? Tuloy po natin. Many sincere believers study the Bible without understanding its twofold structure, prophecy and mystery. This causes them to confuse the promises, the people, and the programs of God. Pag pinag-usapan natin ang right division, mga kapatid, ay hindi lamang po tayo, yung basic na right division ay pagkakaiba ng Old Testament at saka New Testament. Pagka po ating nilawakan ang pag-aaral ng right division, ang pinaka-importanting division sa buong Biblia ay hindi po ang Old and New Testament, kundi ang prophecy and mystery program. Anong pagkakaiba ng dalawa na yan? Okay? So, dahil nga po sa hindi natin, maraming mga preacher at pastor na hindi po ito na recognized mga kapatid. Kaya po, ang daming debate na nagaganap sa social media mga kapatid tungkol sa kakain pa ba ng baboy, kakain pa ba ng hito, kakain pa ba ng hipon, kung ano pa yung paborito ay yung pa yung pinagbawal ng Sabadista. Mga kapatid. So, ano po ba mga kapatid? Ano ba talaga? Okay? So, pag ating inaral ito, mga kapatid, matututunan po natin ng lubos kung ano po ang para sa atin, kung ano ang hindi para sa atin. Hindi ko po maintindihan, mga kapatid, pag patungkol ho sa pera. Ano po? Kahit yung mga offering sa lumang tipan, sinisikap na pangatuwiranan at sabihin, ay, para sa ating panahon pa rin yan. Okay? Pero yung mga bagay-bagay na kasunod ng talata mismo, na kung saan, halimbawa, first fruit, halimbawa, tithes, okay, kukunin lamang yung 3 verses,
pero i-ignore yung mga sumusunod na verses. Okay? Kagaya po nung sa Malakay chapter 3, no? Ang nakasulat po doon ay kapag ikaw ay nagbigay ng ikapo, ay bubuksan ng Diyos ang bintana o durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang pagpapala at wala ka nang mapaglalagyan nito. So, gustong-gusto po yan ng mga tao. Gustong-gusto po yung i-preach ng mga preacher. Pero yung kasunod, mga kapatid, no? Yung sumpa, sinasabi din nila yon. Pero, yung pong pangako na hindi i-devour ng Panginoon ang mga pananim ng mga nag-iikapo, hindi ho nila yung tinuturo, lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Okay? Sapagkat marami po mga kapatid ang mga nagtatites and offering ng mga Pilipino na mayroon pong sariling bukid, may mga sariling hayupan, may mga sariling halamanan na yung pangako ng Diyos na pipigilan niya na i-devour ng mga salot, ng mga devourer, mga kapatid, yung pananim nila, hindi ho nila mapanghawakan yun. At maraming beses na binabagyo, kasamang nasalanta ang kanilang mga pananim. Okay? Ano pa? Ang pinakakilalang-kilala natin at alam na alam natin dito sa bansang Pilipinas ay hindi ka pwedeng hindi mag-aabono, hindi pwedeng hindi ka mag-i-spray ng pangpeste, mga kapatid. Ay papaano yun? Kung totoo po mga kapatid yun, ha? Di dapat huwag ka nang huwag ka nang mag-spray ng pangkuhol, huwag ka nang mag-spray ng pang-uod, di ba? Pangkulisa, huwag na. Kasi ang Diyos mismo nangako kung ikaw ay nag-iikapo. So, hindi po yun totoo sa ating panahon ngayon. Kaya mahirap mga kapatid kapag ka po hindi natin natutunan talaga itong dalawang programa ng Diyos na ito. At i-insist pa yan mga kapatid, i-insist pa. At debate pa yan, mag-aaway pa yan sa social media. Anyway, tuloy po tayo. 2 Timothy 2:15, the Bible says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So maliwanag dito mga kapatid na talagang merong right division ang Bible. At ikaw ay maituturing na workman, at the same time ay approved unto God kapag ka po natutunan natin itong pag-aaral na ito, itong rightly dividing the word of truth. Okay? Reading someone else's mail and applying to yourself causes misunderstanding. The Bible contains truth for all time, but not every part is written to or about us today. Right division keeps us in context. Amen? Yan. Halimbawa, nabigyan tayo ng sinabanggit yung mail. Halimbawa, magkasama kami sa bahay ni Brother Lester. Okay? Pagkatapos ay may sulat na nanggaling kay Pastor Ramon. Yan. Gakutan. At ang ilagay niya ay, Brother Lester, kain tayo sa Max. Ayan. So, sa ganap na ganito, punta ka, meet tayo doon. So, nilagay po doon mga kapatid sa ref. Pagdating ko, gutom na gutom ako, mga kapatid. Nakakita ko yung letter. At ang nabasa ko agad, magkita tayo sa Max sa ganitong oras. Nako, takbo agad ako. Okay, takbo agad ako pagdating doon. Sabi niya, ay, Pastor Ramon, excited na ako makakain ng Max Chicken. Sabi ni Pastor Ramon sa akin, "Oh, Brother Anton, hindi mo ba nabasa kung para kanino yung aking mensahe?" So, ganun, di ba? Mapapahiya ka dahil hindi pala para sa akin yun. Para kay Brother Lester pala. So, ganun din po, mga kapatid. Very simple yung atin pong kwento. Pero ganun din po, pag nagbabasa tayo ng Bible, tignan natin, kanino ba ito sinusulat? Sa Israel ba ito? Sa Old Testament ba ito? Sa Bagong Tipan ba ito? Sino ba nagsulat? Si Apostol Pablo ba? Si Peter ba? Si Jeremiah ba? Si Moses ba?
Yun, mga kapatid. Mahalaga po yun sa pag-aaral po ng Biblia, mga minamahal. God's purpose. Number 1, God has two programs, prophecy and mystery. So, tingnan po muna natin yung prophecy. God's program for Israel. Ayon po dito sa Luke chapter 1 verse 70, as He spake by the mouth of His holy prophets, which have been since the world began. So, mga kapatid, inyong tatandaan yung pagkakabanggit dyan na since the world began. Since the world began. Okay? At ano daw po yon? Since the world began? Since the world began? Ay mayroong sinasabi ang mga propeta, ang mga holy prophets, mga kapatid. At itong pagsasalaysay nilang ito, pagsasabi nilang ito ay simula pa noong, simulan ang mundo. Ang tawag po dito ay prophetic program. Revealed program po ito. Okay? Revealed prophecy. Okay? So, basta tandaan niyo po yan since the world began. Okay? Kasi may kaparallel yan mamaya pagdating sa mystery. Concerns the earth, Israel, kingdom, and law. So, itong program for Israel ay may kinalaman po sa lupa. Di ba sabi ko kanina sa inyo? Dito sa lupa yan at Israel, sa kingdom, at saka sa law, sa batas. Next, involves visible signs, covenants, and earthly blessings or promises. Kaya makikita niyo mga kapatid, ang mga Hudyo po, simula po noon, especially si Abraham, mayaman po talaga sila. Si Solomon, mayaman. Opo, mga kapatid. At sapagkat sila po ay mayroong earthly promises. Okay? Ano pa? Prophesied by all the holy prophets. Ito po ay pinropesiya na. At since the world began po, nag-umpisa yung propesiyang ito. Okay? Next, mga kapatid. Ito namang pangalawa ay yung mystery program. God's program for the body of Christ. At ito po mga kapatid ay direktang may kinalaman sa makalangit na dako. Ayan mga kapatid. According, look at this. Romans 16:25, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. Di ba sabi ko sa inyo, tandaan niyo po yung since the world began? Kasi ito ay kept secret since the world began. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, ni-reveal. Okay? In-reveal na po ito. At itong revelation na ito ay hindi po nangyari before Apostle Paul. Okay? At ito po ay tinago ng Panginoon since the world began. Samantalang yung isa, balikan po natin Ayun Luke 1:70, as he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began. Itong isa, revealed since the world began. Ito namang isa, mga kapatid, ay kept secret since the world began. May pagkakaiba yan. Ngayon, ano po ang concerns nito? Concerns the heavenly calling. Kanina yung isa ay earthly calling. Ito naman pong isa ay heavenly calling, body of Christ, grace, and spiritual. Kabaligtaran po nung una. Okay? Ano pa? Spiritual blessing. Okay, nagkamali tayo doon. Okay. Revealed only to Paul. Siya po ang unang pinagpayagan. Yung only dito, hindi po natin sinasabing siya lang nakakaalam. Kasi sinulat na nga niya in-reveal na po, mga kapatid. Okay? It was revealed to and through Apostle Paul. Nung isinulat po niya at pinahayag niya, tinuro niya kay Timothy, at hanggang ngayon, mga kapatid, simula yung mga churches na in-establish nila noon, tuloy-tuloy po yan, mga kapatid, naniniwala sila sa mystery program. Okay? So, hindi po totoo na bago ito. Itong katuroang ito ay sa panahon pa ni Apostol Pablo. Meron pong dalawang programa ang Diyos. Revealed only to Paul, not known by the prophets or the 12 apostles.
Okay? Hindi po alam yan ng mga propeta at ng 12 apostles. Okay? Nung dumating si Apostle Paul, yan, ibinigay po kay Apostle Paul at sa pamamagitan ng banal na spirito, kahit kay Peter sa Acts chapter 10, ay unti-unti na rin pong na-reveal sa kanila. Pero alam niyo, special po yung case ni Peter doon sa Acts chapter 10. Kasi dalawang pilar sila, dalawang pinuno. Ang nangunguna, mga kapatid, sa 12 apostles ay walang iba kundi si Peter. Pero ang nangunguna po, mga kapatid, which is nag-iisa naman siya, ang pangunahing apostol para sa mga hintil ay walang iba kundi si Paul. Kaya po, nag-reveal din ang Diyos kay Peter sa Acts chapter 10 upang hindi sila mag-clash, mga kapatid. Okay? Now, so, ito yung drawing natin na pinakita ko po sa inyo ng nakaraan. At wala po itong animation, mga kapatid. Papakita ko lang sa inyo yung dalawang since the world began. Napapansin niyo po ba? Nakikita niyo yung dalawang since the world began? Yung isa prophetic program, galing din po, ang pinagmulan niya ay eternity past. Okay? Doon sa unang-una, sa beginning ng ng earth, di ba? Okay? Pero yung isa ay kept secret. Okay? Yung isa po ay revealed, spoken since the world began. Yung isa po, mga kapatid, ay kept secret since the world began. Yan. So, nakita niyo po yung linya na yon, yung putol-putol na linya. Hanggang sa eternity future, meron po silang distinct o pagkakaiba ng purpose at saka po ng programa. Okay? Kaya kung hindi talaga natin ito maiintindihan, mga kapatid, mahirapan po tayo talaga na i-plastar ang mga doktrina ng Diyos. Okay? So, pansinin po natin. Prophecy. Sa Israel po ito. Spoken since the world began, earthly kingdom, national of Israel, law and covenants, and si Kristo as King, Christ as Kings. Dito naman po sa mystery program, mga kapatid, tumutukoy ito sa body of Christ, kept secret since the world began, heavenly position, okay? Kung yung Israel ay national, Israel, ito naman ay Jew and Gentile in one body. So, hindi na po nakikilalang Jew or Gentile ang mga nasa body of Christ. Okay? And then, yung isa po ay law and covenant. Dito naman ay grace without law. Amen? So, Christ as King, sa body of Christ naman po ay Christ as head. Christ is our head. Okay? So, mga minamahal, itong dalawang iyan ay distinct. Magkaiba po yan. At saan tayo nakabilang sa panahon ngayon? Diyan po tayo sa mystery program sa body of Christ. Okay? Number 2, the body of Christ is not Israel. Tandaan niyo po yan, ha? Tayo po na nasa body of Christ sa dispensation of grace ay hindi po mga Israelita. 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit we are all baptized into one body. So, ang context niyan, Jew ka man o Gentile, babautismuhan ka sa body at mapapasama ka sa church. At kapag napasama ka sa church, hindi ka na na-identify na Jew, kung ikaw ay Hudyo sa lahi, at kung ikaw naman ay Hintil o Gentile, hindi ka na ma-identify as Gentile. We are one in Christ Jesus. Amen? You are all one in Christ Jesus. Galatians 3:28. Israel is a nation with tribal identity, land, and covenants. The body of Christ is a spiritual organism composed of Jews and Gentiles with no distinction in Christ. The church did not replace Israel. Rather, God temporarily set Israel aside. Makikita po natin dito, mga kapatid, na hindi po, kasi naniniwala na ang church daw ngayon ang dating Israel. Okay? Hindi po totoo yun, ha? Magkaiba po yan, mga kapatid. So, dito po kasi, maliwanag na sinasabi ng Romans 11:25 na, consistent po yan, mayroong blindness in part na nangyari sa bansang Israel. Blindness in part
is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Ang ibig sabihin po niyan, yung programa ng Diyos para sa mga hintil ay hindi muna gumagana o tumigil po ang tala orasan, okay, ng programa ng mga Hudyo. Kaya makikita natin yung mga kapatid sa Daniel chapter 9 verse 24 hanggang 27. Okay? Makikita po natin yan doon na pagkatapos po ng cutting off of the Messiah ay tribulation period na agad, yung 7 years. Jacob's trouble ang tawag dyan ng Bible. Jacob's trouble, okay? 7 years po yun. And, mga kapatid, makikita po natin doon na yung body of Christ ay wala. Okay? Pero, nung dumating si Apostol Pablo, after po mag-resurrect ni Jesus Christ, nagtatanong sa Acts 1:6 ang mga apostles kung i-establish na ba yung kingdom, pero sabi ng Panginoon, is not for you to know. Okay? Only the Father knows that. Okay? So, yun po yun, mga kapatid. Pero, alam po natin, by the cross, nabasag po, naputol yung middle wall of partition, nabasag yung middle wall of partition between Jew and Gentile. Kaya po, by the blood of Christ, nagkaroon po, mga kapatid, ng unity. Tayo po ay afar off before, ngayon po, God made us nigh through the blood of the Lord Jesus Christ. Salamat sa cross ng ating Panginoon. At simula po doon sa resurrection hanggang sa rapture, special or ang tawag dyan ay parenthetical age. Okay? Wala po yan sa prophecy. Okay, mga kapatid, I hope na nakikita po niya yan. Number 3, Israel's program was prophetic and earthly. So, yan yung mga talata, Isaiah 9, 6-7, Jeremiah 31, Covenant po ito, New Covenant ito, mga kapatid, Jeremiah 31, 31-34, and Ezekiel chapter 36, 24-28. Okay? Okay, nagkokopya, pakikopya na lang po ninyo at pakibasa po sa inyo pong personal na pag-aaral. Pwede na naman po, mga kapatid, na i-replay nyo paulit-ulit ito pong video na ito. Israel was promised a kingdom on earth with Christ reigning on David's throne. Ayan, kaya nga po doon sa earthly ministry, yung sigaw ni John the Baptist na, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Si Jesus Christ sa 4:17-23. Okay, ng book of Matthew. Matthew 4:27 hanggang 17 pala hanggang 23. Makikita natin doon, ang preaching ni Jesus Christ ay, repent for the kingdom of heaven is at hand. Pagdating sa Matthew chapter 10, inutusan ni Jesus Christ ang 12 disciples at the same ang preaching nila. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Kaya po, yung kingdom na yon ay may kinalaman. Yung earthly ministry ni Jesus Christ ay may kinalaman po sa millennial kingdom, which is the promise. It is about the promise of God, of prophetic program to Israel, mga kapatid. Okay? Included a new covenant, physical blessings, a future earthly kingdom. Ayan, is spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Ayan, mga kapatid. Malinaw. Number 4, mga kapatid, number 4, the mystery revealed to Paul is heavenly and spiritual. Sana, paulit-ulit lang natin yung tinuturo, mga kapatid. Very basic po ito sa Life Division, ha? Sa Colossians 1:26-27, the mystery now made manifest, Christ in you, the hope of glory. So, kailan na-manifest? Nung panahon ni Apostle Paul. Ang tawag dyan ay mystery. Pag sinabing mystery, mga kapatid, truth with spiritual meaning. At ito po ay may kinalaman nga po, mga kapatid, sa plano ng Diyos, sa makalangit na dako, at yan ay binigay sa atin sa body of Christ. The mystery that the Gentiles should be fellow heirs. Ayan. So, ang pinaka-text po natin ay Ephesians 1:6. So, kinuha lang natin yung pinaka nais po nating ipakita at consistent dito sa ating pinag-uusapan. Okay? Kapatid? So, yan. Mystery. Ang dami. Okay, mga kapatid? Ito po ay may kinalaman sa spiritual blessings in heavenly places.
Kapag saved ka na, you are blessed with all spiritual blessings in the heavenly places. Ephesians 1:3. No signs, no rituals, no national identity. Kaya po ang body of Christ ay, ang identification natin ay tagalangit tayo. Wala tayong exact location na pag-aari dito sa lupa as body of Christ. Sapagkat ang atin pong tirahan ay doon, hindi po dito sa lupa. Unlike Israel, meron silang capital, Jerusalem. Meron silang holy city na talagang hanggang doon po mga kapatid sa Millennial Kingdom ay makikita natin ang capital pa rin na yung Holy City. At pagdating na magunaw na at magkaroon ng melting ng ang earth mga kapatid, madidissolve itong earth na ito ayon po sa 2 Peter chapter 3 mga kapatid. Okay? At magkakaroon po ng new heaven, new earth, and New Jerusalem. At sa New Jerusalem, mga kapatid, mga Hudyo pa rin ang nakatira doon sa eternity future. Ha? May identity pa rin sila. Ang body of Christ ay wala po silang national identity or location sa lupa. Pagkat tagalangit po tayo. Amen. The rapture. 1 Thessalonians 4:13-18 was not revealed in prophecy. Kaya mga kapatid, hindi nila maintindihan. Akala ko ba, alam nyo, pagka consistent kayong nag-aaral po ng Bible, yung first advent ni Jesus Christ, nung siya po ay isinilang, ang second advent niya ay pagdating doon po ang kapatid sa second coming upang itatag ang Millennial Kingdom. Wala po sa programa, kahit sa lumang tipan, wala sa propesiya na may dalawang facets ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang unang pagbabalik niya ay sa mga alapaap lang, yun po yung rapture, at yung pangalawang pagbabalik niya ay touchdown sa Mount Olive, mga kapatid. Okay? So, hindi po yan nakita ng marami pong mga theologian, marami pong mga kapatid, mga prophet sa Old Testament. Okay? Sapagkat ito nga po ay hindi po revealed. The body is saved by grace through faith. Okay? The body is saved by grace through faith. Ayan, mga kapatid. Alam niyo po, itong Ephesians 2:8 and 9 ay bukod tanging na isulat ni Apostol Pablo at kailanman ayan po hindi naging hindi po yan applicable sa lahat ng dispensation at panahon. Ulitin ko hindi po applicable ang Ephesians 2:8 and 9 sa lahat ng panahon at dispensation. Specifically, yan po ay applicable in this dispensation of grace. The Word of God must be rightly divided. Understanding the difference between prophecy and mystery protects us from confusion and error. Okay? Sa lahat naman nakikinig sa akin dito na may mga simbahan po kayo, okay, dapat sana ang panalangin ko, kung may pastor po kayo, ay sana ma-consider po ninyo. Hindi po, ibig sabihin hindi natutunan sa Bible School ay mali na. Okay? Ako po'y galing din sa Bible School at nung aking pong natutunan to, lubos ko lalong na-appreciate ang kabutihan po ng Panginoon. Israel, earthly promises, prophecy, covenant. So, nasa conclusive part na po tayo, mga kapatid, ng ating pong pag-aaral tonight. Then, body of Christ, heavenly calling, mystery, grace. So, kumusta po? Naiintindihan niyo na po ba? Magkaiba po ang programa ng Diyos sa bansang Israel at magkaiba sa atin bilang part ng body of Christ. Ano po? Understanding these two programs will unlock your Bible. Amen? And show you your true identity in Christ. Yun ang pinakamahalaga. Hindi tayo malilito, mga kapatid, na ang posisyon natin kay Kristo ay talagang secure na secured. Amen, mga kapatid. At ang sabi ng Philippians 3:20, kung ikaw ay nanonood ngayon at ikaw ay ligtas na, sabi ng salita ng Diyos, for our citizenship, our conversation is in heaven. Amen? Langit po tayo, mga kapatid, hindi po tayo tagalupa. Yan ang purpose ng Panginoon. Dito po sa lupa, at the same time, doon po sa langit. At tayo po hindi Hudyo, tayo po ay part ng body of Christ.
at tayo po'y makalangit. Yung ating programa ay mystery, hindi po prophecy sa mga Hudyo. Marami pong salamat mga kapatid. Tapos na po tayo sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At sana po may napulot po kayong panibagong aral sa ating pagtalakay na ito.